Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Mainit po na harapan po ang ating maging diskusyon sa video po na ito. Bago po ang lahat, tignan po muna natin dito. Sa una pa lang ay i-play na po natin. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Alright mga tol. So ayan po mabigat na harapan po dito, no, ng isang media. I think this is a reporter from a network. And anyway, sa po siyang media. At si Yusek Castro po ang kanyang kausap. At ito po yung matagal nang pinag-uusapan ng mga pro-BBM at ng mga DDS. No? Ito po yung usapin patungkol sa drug test na hindi matapos-tapos, no? At kumbaga ito nga po ay ika nga nila ay moment of truth na harapan, katotohanan kapag pinagtambal, pinagharap po pala yung dalawang ideya, yung isang drug test, yung isang ayaw sa drug test. So pag-usapan natin yan kung ano ba ito. At bago po ang lahat ng yan ay syempre do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. Alright mga tol. So ito pong pag-uusapan po natin ngayon ay talaga pong matagal na po, no? Nagiging diskusyon, nagiging dialogo ng magkabilang kampo ng mga pro-BBM at mga pro-Duterte. Ito po yung hindi matapos-tapos nilang debate patungkol sa hair follicle. At yung mga nanonood po sa atin, no, hopefully ay kayo po may nakukuha po sa akin na tawag dito, mga principle, mga basic na dapat mayroon po tayo. Para dun sa mga bago at sa mga nakakalimot, no, ito po yung palagi ko pinapaalala. Gumit na po tayo. Wala po tayong kakampihan. Walang pro-BBM, walang pro-Duterte dito. Okay, bawal yan, bawal ha. Kasi kapag natututunan po nating gumit na, natututunan po natin tumimbang ang kaliwa kanan ng tama at ng mali. Kapag pro ka na kasi, bias ka na, pagkampi ka na, no? Halimbawa, for example, ikaw ay hindi na po tayo lalayo. Halimbawa, pro BBM ka. Natural, lahat ng sasabihin mo, sasabihin ng mga sa kampo ng mga Duterte sa supporter, negative na sa'yo, di ba? Same thing, no? Vice versa lang. Pag pro Duterte ka, you will never listen to the BBM supporter. Tama? Anyway, umpisa na po natin to. Pero habang tayo po ay nakikinig, nanonood sa kanilang mga tambalang o mga tapatang usapan, matuto po tayo mag-analisa. Lumit na, timbangin yung tama at mali. At kung ano yung mas matimbang na tama, yun po yung ating suportahan kung ano yung matuwid. Hindi dahil ikaw ay panatiko ay suportado mo na kahit baliko, kahit kalikuan. Mali yun, mali. So ngayon tara, tingnan natin kung ano ba yung pag-uusap talaga nila dito. Umpisahan natin sa simula and kung saan po tayo abutin. I don't
think matatapos natin itong buo, but pupuntahan po natin kung ano yung mga kailangan, especially sa topic po na ito, sa video po na ito. Tara. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Alright, mga tol, dito sa part na to, FYI, para dun sa mga hindi nakakaalam, may this previous months, last year pa yata, I think, itong mga nakalipas na panahon, may kumakalat nga, diba, na pulveron video. At yan po yung pinanood at naging topic po natin sa isa po nating video. Kung saan, nakita po natin at pinapakita nila na mataas ang tansa na ito ay ipina-verify nila sa AI na, 'di ba? Kasi ngayon AI intelligence na pagsuswap ng muka, pagche-change ng face, no? Through AI, through AI din ang labanan. At nang ito po ay tawag dito, ito po ay pina-verify sa AI din, no? Lumabas po na 80%, mga around 88 point something, parang ganon, na ito po ay inedit gamit ang AI. So bakit ko po binabanggit ito? Yung pulveron video po na yon, nang ito po ay pinakita sa mga taga-suporta ng ating dating Pangulo na si Duterte, alam ko po kahit wala pa po itong usapin na to na siya po'y pinapangalanan na ngayon, si Harry Roque, na siya po'y isa sa promotor o siya ang nangungunang promotor nito. Nakita ko na po yung video na yun na siya po'y bumabanat talaga sa kasalukuyang Pangulo ng bansa na ito ay durugista. So ngayon, na sinasabi ni Yusek ngayon na hindi na bago, yun po'y totoo. Hindi na bago kasi nga, sabi ko nga sa inyo ito ay labanan ng magkakabilang kampo. Pero tayo po bilang mga nakabantay sa galawan ng gobyerno po natin, sinisikap po natin tignan ko ano yung makatwiran. At sa part po na ito ay wala pa pong masyadong binabanggit. Sinasabi po dito si Jose Castro maliban sa si Harry Roque po ay promotor dito, no? O siya po yung nagpapakalat. So, tuloy natin. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong So, ang point lang dito, hindi ito bintang-bintang. Talagang may, kumbaga may resibo yung pagpapangalan kay Roque dito, no? Kasi isipin ng iba, ito'y political na naman, no? Panggigipit sa political na karapatan, political rights ni Roque, gaya ng kanyang sinasabi. Kaya hindi po ito ganon, no? Meron pong basihan. At kalat na po sa internet yung pagpapalabas po ni Roque na gumagamit ng pulburon at ginamit yung AI video na nagpupulburon po yung isang lalaki na parang isinuwap yung mukha ni Bongbong, no? video na ito.
At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So, does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, So natatanda. parang hindi dito yung media reporter ba yun na nag-question kanina? Parang naka-red yung damit nun. So ito maroon. Oh. So skip na po natin doon banda. At may nagtanong po dito. Kasi yung unang mga tanong, no, wala naman talagang ipagtataka. Dapat, no? Kung si Roque yun o sino man sa kampo nila, talaga magkalaban po yan. Given na. Pero ito ngayon, directly na pinapangalanan na si Roque. Wala naman masyadong ikagugulat doon. Ba? So, okay, play natin patuloy dito sa part na nagtatanong na po yung isang media. They said that it has spotted another Chinese research vessel sailing sa Cagayan province. Na-detect po ito sa pamamagitan ng dark vessel detection technology from Canada. And it is the second ship that entered the northern economic... Siya ba yung nagtanong kanina? Po yung reaction dito ng Malacanang, parang persistent na po yung... Ito yatang nakapula eh. Chinese research vessel sa ating teritoryo. Opo, sa mga ganyan pong mga issues po ay ipapaubaya po. Sip natin. Dito. Misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo at kung may panawagan din Ito. sa mga kandidato? Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay Parang pinakabahan. doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na po napanood pwede po niyo po? sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So- kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay
di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Alright mga tol. So ayan po, narinig naman po natin yung pahayag o panayam ni Yusek Castro po dito. So kayo, anong palagay ninyo? Ano? Kasi for me diba? Hindi tayo pro BBM, diba? Tama? Baka may mga pro BBM po dyan. Pasintabi po. Tayo po, hindi po tayo pro BBM, hindi rin po tayo pro DDS, pasintabi sa mga DDS. Pero personally, makikita natin itong dalawa na nagbabangayan, yung magkabilang kampo ng mga Duterte at BBM. Ang naaalala ko, pumapasok lang tuloy sa isip ko, yung mga narinig ko na harapan sa mga pagdinig, no? Kung may usapin ng sabi nga po pagbibintang sa droga na ang paggamit ni Bongbong, meron din pong akusasyon sa mga Duterte. Yung pagkamkampo ng pagkakaroon ng kayamanan mula sa mga illegal transactions. Di ba naalala po ninyo yung waiver? Na ayaw po mag-waiver ni Duterte, ng ating ex-president si Duterte. At meron din pong harapan po itong si Trillanes at si Baste Duterte, yung tattoo naman sa likod. Yung dalawang pong bagay na yun, para sa akin as a viewer, tignan ninyo paano natin tinitimbang. Wala akong pakialam kung positive man si Presidente BBM, 'di ba? Baka alam natin, di naman tayo pro BBM. Diba? Kung positive siya o hindi, wala tayong magagawa doon. Buhay nila yun Diba? Ngayon, para sa akin lang, to be fair, diba? Merong hindi natutupad sa kabila. Yun naman yung waiver, pagsilip sa bank accounts nila. And pangalawa, yung tattoo ni Baste Duterte. Marami pa pong mga katulad po niyan na pareha lang naman sila kung titignan ko. Kayo na po ang bahala. Sabi nga ng iba piliin daw yung less evil na lang kasi lahat naman daw may kasamaan. I don't think so. I don't think it is right to think like that. Tama. Dapat po kung ano yung makatwiran. At para sa akin, mas mabigat po ang pag-uusap nila kapag ang sambayan ng Pilipino na po, ang national na po yung problemang topic na yung pinag-uusapan kung ito may kinalaman sa pangkalahatan. Diba? Para sa akin, pareha may kinalaman, diba? Sabi nga nila kung positive daw si Bongbong, hindi siya dapat magpatakbo ng bansa. Sabi naman nung iba, no? Kung mahal mo ang bayan mo, no? Hindi ka gagawa ng kasamaan, hindi ka magpapabayad sa kalabang bansa, hindi ka magluluto ng droga. Na saan namang akusasyon kay Duterte? No? Yung tattoo nila sa likod ni Baste Duterte, tapos yung bank accounts ni Digong. So, pag-pray po natin na lumabas kung ano yung katotohanan at siyempre maging maayos po yung ating gobyerno. No, marami pa tayong pag-uusapan, marami pa pong pwedeng pagdiskusyonan dito.
So, alanganin na po tayo sa oras, kaya magpapaalam na po ako. Comment down below kung anong masasabi mo dito. Pag-usapan natin patuloy ito sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.